Yo, yo, yo! Yo! What's up What mga is katotpi? Yes, Oo. andito na naman po kami. Kamusta? Papa Densyo. Oo. Kamusta sa inyo mga katotpi? So, Okay ba ayun kayo nga guys. dyan? Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-shoutout ulit yung internet provider namin, pre. Sensya na kayo guys, nawala ako last episode. Kasi nga, naglolo ko talaga yung internet na. Or totally wala. So, technically, nakikilich lang ako sa kapitbahay. Thank you kay shout out dun sa kapitbahay namin, si Tita Neng. Maraming salamat sa'yo sa pagpapahiram, pagpapalich ng internet. Pero shout out, tangina, Converge, butang ina nyo, ayusin nyo naman yung serbisyo nyo. Bumili-bili kayo ng kumpanya tapos gaganyanin nyo naman yung Pinangalanan na. serbisyo nyo dahil. Oo, pre, tangina. So, yun, no? Mga katotpi, yun. Sana, huwag niyong kakalimutan, mag-like, share, subscribe, and comment kayo sa ating mga platforms. Nandiyan tayo sa Facebook, sa YouTube, Spotify, Apple Podcast, and sa TikTok yung mga preview natin. So, maraming salamat agad. At para sa mga hindi pa nakakilala sa atin dyan, ako nga pala si Papa Densyo, yung tito mong nako. Hindi ko alam kung mas galit ako today, pero feeling ko ako yung tito mo pinakagalit for today's video dahil dito sa ating pag-uusapan, no? At ako naman po si Boss Lots, ang inyong titong medyo galit lang. Pero hindi ko alam, baka ma-trigger din tayo. Baka pareha tayo ma-trigger dito. It remains to be seen. Natin yan, sir. Yan and again. At ayun nga pala, bago ang lahat, ano na natin, bigyan na natin ng preview. Ito kasi yung yung mga nag-react na members ng LGBTQ+ na community regarding dun sa interview sa Tony Talks ni Mama Rene Salud at ni Mama Ricky Reyes. Ricky Reyes. Mama Ricky Reyes. So, ayun. Alright, isa pang bagong intro. Na-meet pala namin kanina, pre. Nanonood ka ba ng Chicks to Go? Chicks na to Go? Podcast. Si Ashley Rivera. Si Ashley Rivera. May napapanood ako mga... As in pala yung pangalan ng podcast nila, pre. Kasi parang mga skit-skit lang, may ising napapanood ko. Mga clips. Nakita mo sila. Oo. Actually, si Hershey. Shout out kay Ma'am Hershey. Napakabait po niya. Nagpa-picture sa aking wifey. Maraming salamat. Kung ano yung yung personality niya dun sa podcast. Ganun din siya, sobrang sobrang kulit, sana sobrang pala, din. Pinashout out. Oo nga Hindi. Bahala na si Mrs. Jan. Didiskarte niya para sa atin. Nice let's see. Shout out sa inyo. Maraming Ay, guys subscribe din kayo sa Chicks to Go. Alam ko mas marami yung sub doon, pero someday kayo check it out. Nakakatuwa sila. Sobrang real shit. Okay? Anyway, bago pa humaba to, napakahaba introduction, mga 3 minutes plus na, mag-intro muna tayo. Let's go! Yes, sir. Let's go. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Powered by Riverside FM. Yung, as always, shout out sa Riverside. Sa libreng serbisyo na pinagkakaloob nyo sa amin.
Ha? Alam mo, Serbisyong totoo. Oo. At walang kinikilingan. Oo, walang pinoprotektahan. Perwisyong totoo. Serbisyong totoo lamang. Ito na nga, let's go to the topic at hand, ano? Ito nga yung trending kasi to pre. Marami kasing nag-react na mga miyembro nila ni Mama Rene tsaka ni Mama Ricky Reyes doon nga sa interview nila kay Tony Talks. Kasi isa doon pre, doon sa isang controversial din na sinabi nila is yun nga yung kumbaga kumontra si Mama Ricky doon sa Soji Bill. Tapos yung pre, ang natawa ko doon pre, ang natawa ko kay Mama Rene pre, yung sa niya, yung sinabi niyang yung mga bakla kumbaga parang gilingin mo man yan, bakla pa rin yan. Baklang hamburger. Kumbaga. Si Ricky yata yung nagsasabi nun. Si Mama Ricky, si Mama Ricky pala. Alam mo kasi, itong mga itong mga members na to ng LGBT, ewan ko kung gino-consider nila ang sarili nila, pero I think so naman. Kasi member din sila di ba? Gay din sila. So, they're saying ito yung mga lodi na sinasabi natin previously, mga previous videos natin. Yung mga old school na gay. 'Di ba? Na wala kaartehan, natanggap yung kasi ngayon pre, parang yun din yung sentimento natin pre, sinabi nila na hit nila din yung masyadong yung mga gays kasi ngayon parang hindi lang gays pre, pati yung ibang kasama nila parang sobrang parang privilege na pre, masyado ng maraming gusto sa buhay kumbaga, 'di ba? Pero siguro yung sinasabi nila yung sa regarding tolerance nila Mama baka dun sila na-offend. Anyway, Papa Dens, may mga nabasa ka, i-share mo sa ating mga katotpi yung ibang mga reaction. Kasi yung AC Soriano, parang ang reaction lang niya, parang hindi rin po kami favor sa gupit nyo na akala nyo kinaganda nyo po. Yung gupit nga nila ng dalawa. Kasi nga yung bobcat. Yun yung nakakatawa pre. Alam mo, pagka ginamitan sila ng mahina ba? Hello. Alayo mo sa mic. Tinatry ko kasing mag-relax, pre. Hindi, Ilapit mo, Papa Dens, para makarelax ka. Yan. Tinatry ko i-relax yung sarili ko, pre. Kasi, diba, sabi ng AC Soriano, tinira niya yung gupit nung dalawa. Parang alam mo yun, pagka ginamitan sila ng pagka ni-real talk sila or ginamitan sila ng nagme-make sense na argument, they tend to anong tawag yan, mang-okray na lang. Gets mo yun, pre? Parang o-okrayin ko na lang to, lalaitin ko na lang to kasi may point siya hindi ko kayang talunin yung point niya parang ganun yung nakikita kong dun sa AC Soriano na parang wala rin naman siyang say na masustansya Oo, nalalaitin mo na lang. Tsaka ito pa pre, bago ko basahin yung mga nakita kong mga nagpo-post ng mga opinion nila ang ko dito pre, pinaglalaban niyo yung karapatan niyo, pinaglalaban niyo yung right to be accepted, pero bakit ito kapwa niyo bakla, kapwa niyo bading, hindi imbis na mag-agree kayo or somewhat irespeto niyo yung opinion nila, nyo tawag dito, anong tawag doon, hindi nyo kalimutan ko yung term na hindi sinusuportahan, ina-acknowledge or respeto. Hindi ang ko kasi dito pre, if you're asking for equality, if you're asking for your rights, bakit itong dalawang to na hindi pareho ng opinion nyo na kamembro nyo binabash nyo, what more pa yung mga hindi bakla,
hindi bading, hindi tomboy, hindi miyembro niyang rainbow shit and LGBTQ+ na yan. It shows a lot about you guys na parang putang na kapwa nyo na bakla to, binabash nyo pa. Paano pa yung mga hindi baklang kagaya nyo na hindi kayo tanggap or against dun sa pinaglalaban nyo? What more pa kayo? Paano pa yung magiging attitude nyo towards dun sa mga individual na yun? Or sabihin na lang natin towards sa ating dalawa, pre. Diba? Ano na lang magiging nyo? Putang mali din kami. Tapos supply din kami mag-isip para sa inyo. Kasi hindi kagaya nung pinaglalaban nyo yung opinion namin Diba? It says a lot about you. It says a lot about how fucked up yung gusto nyong mangyari. Na dahil taliwas dun sa gusto nyong mangyari, kahit kapwa nyo bakla, binabash nyo. Ganun kayo Real talk lang, utang ina. Diba? Kapwa nyo na bating yan Diba? Kasi kaming mga straight, or kahit kaming dalawa na lang ni Boss Lots, putang ina, may respeto kami sa mga nauna sa amin. At hindi para siraan namin kung tingin namin iba yung opinion nila sa opinion namin. Diba? Wala namang mali doon sa sinabi nila Yun lang yung sa akin doon. Na it says a lot about how fucked up yung mga gusto nyong mangyari. At dahil dyan, putang ina, magbabasa ako ng mga putang inang mga comment yung mga putang ina kayo. Habang hinahanap po ni Papa Dens, ang linawin lang po namin kasi sila Mama Rene, yun nga ibang nag-comment kasi tama naman they grew up in a different era, pero yung era nga nila pre, yun yung sobrang daming discrimination di ba? Ang dami, mas malala nga yung napagdaanan nila di ba, na discrimination. Yung mga old school na gays, di ba? Dapat yun nga, sinabi mo yung dapat magkaroon din kayo ng respeto sa mga nauna sa inyo. And you may not always agree on what they're saying, pero have an open mind man lang ba? Kumbaga, show a little respect naman dun sa mga nauna sa inyo, and at the same time, pakinggan nyo rin yung sinasabi nila. Kasi, yun nga totoo naman Totoo naman na na gusto nyo the sun and the moon di ba? Parang ganun Pero yun nabanggit nga natin, di ba? Yung joke, bakit yung mga ibang holiday, mga isang araw lang, kayo, pinagbigyan ng isang linggo. May nag-ano ba? Di ba? Yung sinuportahan pa nga, may parade pa nga, sinusuportahan Tapos, kulang pa rin. Ano na lang gusto na lang mangyari, di ba? Yung iba lang hindi ko nilalahat again, hindi namin nilalahat kasi may mga old school nga. Mga katulad yan, yung mga lodi namin na si Mama Rene Salud tsaka si Mama Ricky Reyes. Anyway, sige Papa Dens, basahin mo yung iba. Balita ko meron din yung idol nating mainis si Bisyo Pangit. Isa pa yan, pre. Yan yung isang alam mo yun, enabler din kasi yung deputang yan. Enabler din sa mga kagaya niyang putang inang baluktot mag-isip Eto pre sabi niya I quote and unquote, sabi, hindi porke matanda ka na at may pera ka na ay iiwanan mo yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng pribilehiyong nakukuha mo. Dahil ang pribilehiyo ngayon ay hindi dapat maging pribilehiyo mo lang. Dapat maging karapatan niya ng bawat isa. Okay. Karapatan ng bawat isa. Ba't wala ba silang karapatan? Oo. Tsaka yung pribilehiyo, mag-voice ng opinion nila. Oo, pre. Yan nga tapos yung bang pribilehiyong nakukuha nila ngayon, hindi ba nila pinaghirapan yung kagaya mo? Oo. Sa tagal nila sa industry hanggang ngayon. Pre. Putang ina, ang lakas yung mang-invalidate Ayun yung pala yung term na hinahanap ko, yung word na hinahanap ko. Ang lakas yung mang-invalidate. Ever since ba, putang ina, nung 80s, 70s, 90s, putang ina, tanggap ba yung mga bakla? Hindi naman, di ba? Pero sila, pinaglaban nila. Oo. Ito pa, pre Ito pa. Itong sa kaalaman lang ng mga bagong hindi nakakilala dito kala Mama Rene at Mama Ricky Si Mama Ricky, pre,
ang daming charity works yan. Alam mo yung, ano yun? Isang suklay ba at isang gunting? Parang gano'n eh. Sorry kung nabubutcher ko yung... Tinuturuan niya yung, yung advocacy. Tinuturuan niya yung mga mahihirap na para magkaroon ng livelihood. Yes, exactly, pre. Ang tagal niya nang ginagawa yun, pre. Sa buong karir niya, hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin. Si Mama Rene Salud naman, pre. Nagbigay ng karangalan sa Pilipinas dahil dun sa mga gawa niya, mga obra niyang mga damit. Tapos gaganunin niyo lang. Diba? Oh. Alam mo yun? Tapos pinaglaban din kayo. Diba? Oh. It just so happens na old school sila, pre. Old school yung paniniwa. Katulad nan, kasi yun nga yung sinabi nila na masyado yung kinukuha lahat. Katulad nun, ang pinaka-example kasi nila dyan, pre, yung mga beauty pageant. Yan. Diba? Na kailangan kasama kayo sa Miss Universe. Ang Miss Universe is a competition for biological women. Ito pa, pre, yung nabanggit din natin before, yung sports, yung sa sports naman. So, ibig sabihin, kawawa yung totoong babae, bubugbugin ng transgender kasi kahit anong gawin mo, sabi nga ni Mama Ricky, giniling na hamburger pa rin yan, pre. Diba? Ang ibig sabihin yung strength mo, iba pa rin dun sa biological female. Anyway, sige, Papa Denso, magbasa ka pa. Tsaka ito pa, pre, sabi, yung anak doon ako natatawa eh. Ang pribilehiyo ngayon ay hindi dapat pribilehiyo mo lang. Again, ikaw, tangina mong enabler ka, tangina, yung pribilehiyo na yan, pinaglaban nila yan. Oo. Yung respetong nakukuha nila sa mga straight na tao, hindi lang dyan sa mga LGBTQs na yan, pinaglaban nila yan. Oo, sila nga yung nag-pave way para sa inyo eh. Tangina. Kaya para mag-show kayo ng disrespect sa kanila, putang ina, again, uulitin ko, it says a lot about you fucking guys. In particular. Kapwa, diba? Kapwa nyo na bading yan eh. Paulit-ulit na nga sinasabi na. Hindi, alam mo, nakikigets ko yung frustration mo kasi yun nga mga haligi kasi yan eh. Mga, alam mo, may narating talaga na, kumbaga parang, mayroon silang karapatan, may say din sila dahil sila yung nag-pave way nga sa mga, ngayon, sa mga kabataan ngayon na membro. Diba? Oo, tas eto pa, pre. Eto pa, okay ng inan to, balbasarado ka, bakla ka naman, putang ina mo. Sabi niya dito, pre, parang trust me, being tolerated is not enough. Ayun na naman, again, it says a lot about what you guys are fucking fighting for. Tang ina nyo. Acceptance? Kayo nga, kapwa nyo bakla, hindi nyo ma-accept eh. Oo. Tsaka yung video, pre. Tsaka yung video na nagso-support sa sa LGBTQ. Tapos sinabi, I support you. I support transgender women. Although it's a troll, pero you'll get the gist na parang hindi ako bakit sino ka ba para magtanong sa akin kung babae o lalaki? Hindi yun eh. Sinasabi niya na nga na sinusupport ka eh. So ibig sabihin, when it's convenient lang na ma-address ka na babae ka, pero kapag tinawag kang trans woman, na-offend ka. So asan yun? Asan yung equality? Asan yung pinaglalaban? Kayo hindi rin kayo magkasundo eh, di ba? Hindi. Yun nga, pre, sila nagkakalituhan eh. Tapos gusto nyo lahat maintindihan kayo, ma-accept kayo. What the fuck? Kasi nga, diba? Sinasabi nila, yung sinasabi kasi ni ni Mama Rene is, si Mama Rene ba yun o si Mama Ricky? Si Mama Rene yata yun yung sabing tolerance ba? Si Mama Rene ba yun nagsabi? Si Mama Ricky. Mama Ricky yata. Kasi tolerance is more than enough. Oo. Kumbaga, kasi wag nyong wag nyong i-push yung sobra-sobra. Okay na nga yun eh. Hindi lahat maiintindihan. Hindi lahat mag-a-agree. Kayo nga hindi kayo magka-agree eh. 'Di ba? So, wala namang mali sinabi niya, pre, 'di ba? Opinion lang namin yun. Pre. 'Di ba? Parang ang point kasi ni Mama Ricky doon, pre, is pag tinolerate ka, satisfied ka na dapat dun.
wag mong i-shove down everybody's throat na kailangan maintindihan ka. Kasi nga, again and again, uulitin ko na naman, kapwa nyo nga bakla eh. Hindi nyo ma-accept na ganun yung opinion. Oo, hindi nyo marespeto diba? Tangina, kapwa nyo na bakla yun, men. At hindi lang yun basta-basta bakla, pre. Pinaglaban haligi yun. Sabi nga, isa sa mga haligi. Yung term nga na naging trailblazer yung dalawang yan to pave way kung anong meron kayong mga putang ina kayo ngayon. Diba? Eto pre, grabe. Nung baklang balbasaradong putang inang to, sabi niya, just because people are nicer to us now doesn't mean everything is okay. Trans people are still targeted. Queer people still live in fear. Some of us can live openly but not all. Some of you can live openly but not all. Again, yung mga hindi nagli-live openly, kasalanan na nila yun. Tangina. Kasi nga, sabi mo nga dahil sa sinabi mo, people are nicer na people are tolerating yun Ngayon, kung merong hindi makapag-out at kung merong people or kung merong transgender na feeling niya targeted siya, feeling na lang niya yun. Kasi pre, ang problema kasi sa kanila, minamadali nila. Pucha, yung black nga may discrimination pa rin Mapunta lang tayo sa ibang bansa. Ito na lang pre. Yung kulay natin pre, andun pa rin yung discrimination na basta maitim ka, madumi ka, o di ka naliligo, o basta naka-dreadlocks ka siguro, di ka naliligo. Sa tagal-tagal, yun yung group of people na yun, halimbawa lang naman ilang siglo na silang ganon na naghahanap ng acceptance. Lumalaban sila, pre. Pero hindi to the point na sobrang minamadali nyo, na pati yung mga kapwa nyo, tinatabla nyo. Di ba? Dapat ganun. Tsaka, eto pre, eto pa tangina, kung ano man yung meron si Ricky Reyes at si Rene Salud, putang ina, hindi yan binigay sa kanila. It wasn't handed to them. Yes, hindi yan binigay. Puta, pinaghirapan. Pinaghirapan nila yan. Na parang putang ina. Diba? Tapos, alam mo yun, putang ina, fuck, alam mo yun, trigger si Papa Dance. Paikot-ikot na lang kasi. Na parang tangina, bakit ba ano bang pre? My question is, ano ba talagang pinaglalaban nyo? Ano ba talagang gusto nyo? Ano bang layunin nyo? Karapatan ng pinaglalaban nyo na yan. Karapatan ng pangkalahatan? O yung mga gusto nyo lang? Pribilehiyo nyo lang. O yung personal interest nyo lang? Ina nga pre. Diba? Tangina. Parang, eto na nga tinotolerate na nga kayo okay na nga lang nabigyan kayo ng isang buong buwan para sa inyo, i-celebrate nyo yung mga kabadingan nyo binibigay na nga sa inyo ano pa bang gusto nyo? Diba? Quality at work? Dahil bakla ka, kailangan meron kang hindi na equality yun gusto nyo advantage yun dapat pag bakla ako tatanggapin nyo ako kahit hindi ako magaling sa trabaho may mga ganon ito na yan itong dalawang bading na to yung example na sila ginalingan nila kaya sila natanggap kumbaga ang pinaglalaban nyo equality saan ano pa bang equality ang gusto nyo? Huwag kayo magmadali, hindi lahat tanggap. Alam natin yun. Diba? Hindi lahat. Tsaka yung mga pinipilit yung mga ibang bagay, huwag nyo rin ipilit. Kasi, ang tagal ng, ang tagal na niyan Kumbaga, huwag nyo nang ipilit. Kasi, yun nga, may mali nga Katulad nga nun, yung example ko nga, yung sa pagdating sa sports. Diba? Maging logical naman minsan. Hindi naman porkit laban lang ng laban kahit hindi na yung hindi na siya realistic. Kasi nga 'di ba, pre? Isipin mo, ito ulitin ko na naman kung hindi kayo nakikinig ng previous episode namin. Isipin nyo sa MMA, transgender. Ang kalaban niya, biological female. Sa tingin mo ba, pre, kung sinuntok niya yung biological
female, sa tingin mo wala siyang advantage? Meron. Baka nga mapatay mo pa eh. Di ba? Exactly. Ano pa ba? Hindi na ano yan. Hindi MMA yan. Manslaughter mangyayari. Oo. Di ba? Murder. At worst. Diba? Yung mga ganon, hindi yung i-discriminate kayo dahil bakla kayo, ganon. Hindi yun na tipong hindi ka namin papansinin kasi baka hindi yun. Gets namin yung advocacy nyo na yun. Pero yung mas higit pa or hindi na logical, hindi na nagme-make sense, wag yun nang ilaban yun. Yun lang yung, kumbaga yun yung ipinapahiwatig ng dalawa na old school. Tsaka ito pre, baka sabihin kasi nung iba dyan, alam mo na may mga ibang sabi, tangina nitong dalawang to, homophobic ang puta. Kaya pala. For your information, tangina, marami kaming tropang bading. Totoo. Marami mga tropa din kaming tibo. Marami yung tropa kaming member niyang putang inang LGBT na yan. Pero yung mga tropa namin ganun, putang ina, kahit papaano naman, hindi naman kagaya nyo mag-isip. Ito pre, meron pa akong isang gustong basahin. Sabi pre, bago kita, dalawang pinsan ko, pre. Diba? Si, na-meet mo yung kapatid ni Jock. Si Bojo. Oo, yun pre, wala siyang pake. Kumbaga, tanggapin nyo ko o hindi, I have to live my life. Kailangan kong mag-continue. Diba? Kumbaga gets niya nga yung pinaglalaban. Yung mga simpleng pinaglalaban, okay yun. Pero yung mga more than nga, doon din siya naiinis. Kalalong-lalo na yung isa kong pinsan, pre. Ano na siya? Babae na siya magdamit. As in. Pero hindi siya nagpa-change or nagpapa-hormones or something like that. Ayaw niya yun, pre. Yung mga sobra-sobra, yung sa mga CR. Ayaw niya yun eh. Ayaw niya yun, pre. Kasi unang-una, kung ayaw mo ma-ridicule, yung sa kanya lang personal kung sa kanya lang, kung ayaw mo ma-ridicule, wag mo nang ipilit yung gusto mo. Kasi nga, syempre, hindi naman lahat ng tao safety rin yung iniisip nila. Kasi pwedeng may mag-post magdamit babae tapos man-rape sa CR ng babae, di ba? Di ba? Yun din yung iniisip niya. Nag-iisip din kasi siya. Nangyayari kasi yun, pre. Exactly, it does happen. Kaya nga, yun nga rin yung inaano niya na hindi lahat ng privilege para sa atin. So, yun nga sabi niya, para sa amin. Hindi lahat ng privilege para sa amin. Di ba? Yun lang. Sige, pre, magbasa ka pa. Meron pa dyan, pre. Di ba? Binigyan na nga kayo ng sarili yung banyo, eh. Yun na lang, sa banyo na lang, pre. Di ba? May mga establishments na binigyan na kayo ng sariling banyo niyo. Bakit ipipilit niyo pa rin magbanyo sa banyo ng babae? Banyo ng biological woman na stand corrected. Kasi kailangan ngayon, pare, kailangan may biological women na sasabihin. Diba? Kasi nga natatakot din yung iba, pre. Hindi siya dinidiscriminate kayo or hindi. It's more of a safety issue, pre. Diba? Hindi natin alam kung may eto pre. Ito na lang. Kung meron nag-post na as a transgender na nang rape sa banyo, iaakuin nyo ba yun? Hindi nyo naman aakuin yun eh. So might as well prevent that from happening. Actually tahimik sila pag ganyang issue, pre. Di ba? Asan ang equality dun? Sabi ni Mama Rene, sabi niya, ako naman, sige, bigyan ng karapatan, bigyan sila ng puwang sa lipunan. Kaso lang, the problem with some gays is that they ask for too much. Masyadong entitled. Tapos may sumagot ngayon, pre, yung Rainbow Rights Philippines. Butang ina. Sabi, paano po ba sumobra, kulang na kulang pa nga po sa mga proteksyon? Sa totoo lang po, napakaswerte po ninyong dalawa dahil sa mga industriya ninyong ginagalawan ay may semblance po ng pagtanggap. Paano naman po sa iba? Maninigas na lang po ba sila? Okay lang sila kutsyain at maliitin nang walang kinalaman sa kanilang kakayahan. Ito, Rainbow Rights Philippines, sasagutin ko yung yung opinion mo. Yan bang si Rene Salud, tingin mo ba nung una tanggap yan? Oo. Si Mama Ricky. Tingin mo ba? Tsaka si Mama Ricky, tingin mo ba tanggap yung dalawa na yan? Tingin mo ba hindi nila pinaglaban yan? Tingin mo ba binigay lang yan basta-basta sa kanila? At hanggang ngayon, sa tingin mo ba hindi pa rin lumalaban yung dalawa?
Oo, diba? Tapos ngayon, yung sinasabi mo na yung iba na maninigas na lang ba sila, okay lang silang kutsain, ba't tingin mo yung ginagawa mo ngayon? Hindi mo kinukutsa yung dalawa na yan? Na hanggang ngayon, pinaglalaban yung karapatan din ng mga bading? Oo, di ba? Paano yun? Tangina, total, mahilig kayo sa fact check eh. O, fact check, yung dalawa na yan, hindi binigay yan sa kanila. Putang na si Rene Salud, hindi yan basta-basta ikaw na magdamit sa mga Miss Universe natin ay sa mga lalaban natin sa mga sa fashion industry. Si Ricky Reyes, hindi naman yan sinabi lang na ikaw na magugupit sa mga ganito. Hindi, celebrity. Pinaglaban nila kung anong meron sila. Oo, totoo. Tapos baka sabihin ng iba, napaka-homophobe namin. Hindi nga, pinagtatanggol nga namin yung old school nyo kasi wala kayo respeto sa old school. Wala kayong respeto dun sa dalawang baklang membro nyo eh. Oo. Pinagtatanggol lang namin yung dalawang dun sa mga sinabi. Kasi yun, mga legacy yun. Ito we consider them as legacy. Kasi sila kanina ito na sinabi nga namin kanina, they paved the way. Oo. Tsaka ito pa, pre. Ito pa. Meron pang isa. Sabi everyone wants you to succeed but not more than their success. Quote and unquote itong si Deputang Bishop Angit. And sige, hindi lang naman sa kabaklaan nangyayari yan. Real talk lang. Real talk lang sa lahat ng gender. Sa lahat yan. Nag-a-apply sa lahat yan. Human yan eh. Tawag dito. In the human condition. It's built in their DNA. Yan, may mga ganyang tao. Yung mga kabaklaan, hindi lang naman dyan merong inggit eh. Kahit sa mga straight, all gender, may inggit yan. Kaya babae, mapalalaki, mapatomboy. Ito pre. Kaya wag mong ito yung pinagtataka ko pre. Alam mo yung pinakamarami sa kanilang dito at least what I know dito sa Pilipinas pre, pansin mo yung mga tomboy, hindi sila sobrang namimilit. Pansin mo pre, katulad ng pre, nakakatawa, yung tomboy na yung mataba pre, tas yung kulay yung buhok, kinikis niya yung mga tropa niya. Pero tomboy siya. Alam mo yun? Let's make this fun. Let's not be too serious. Kasi kapag naging norm kasi parang ganun yung ginagawa niya. Di ba minsan nakahubad pa nga siya eh. Parang nakahabadi hubad, parang lalaki. Kasi pre, wala siyang kumbaga parang wala na akong kung ano ang pinaglalaban. Let's make ang goal niya, feeling ko pre ito lang opinion ko lang to ginagawa niyang norm. Alam mo yun? Kasi pag naging normal, mas madali ang pagtanggap. Di ba? Wala siyang inaano na, kasi hindi ako nakapagsiya. Hindi, wala. Kumbaga, kung ano lang, let's go. Kung ano yung normal and if it feels normal, it would be, sige, sabihin na natin not tolerated, but in the future, be accepted. Di ba? Huwag na yung sobra-sobra. Grabe. Anyway. Grabe. Tsaka isa pa pre, diba nga, itong yung AC Soriano, tinira yung buhok ng dalawa, yung gupit niya po ba, ganyan. Bakit tingin mo ba yung wig mo maganda? Ito na lang pre. Yung totoong buhok niyang mukhang bunot. Diba? Sige. Tapos ngayon, pagka narinig mo to, kunwari maririnig mo to, let's say for example, ma-offend ka. Ginawa lang sa'yo yung ginagawa mo. Sa kapwa mo. Anong pakiramdam? Masaya? Tangina na yan, sinasabi ko sa'yo. Pag yan sinasabi ko, pag kayo, pwede kayong mangupal, pero pag kayo yung kinukupal, bawal. Nasaan ngayon yung equality ng pinaglalaban nyo? It gets thrown under the bus pag nawawalan ng meaning. Pag hindi na convenient, wala na. It gets thrown under the bus. It's losing all meaning. Anyway, bago pa to humaba at ma-hate na tayo ng iba natin mga katotpi,
Bala na kayo. Basta kami, pinaglalaban namin ang mga old school, ang mga nag-pave the way. Tsaka, hindi, ano lang pre, oo. At respect. Hindi lang old school pre. Hindi lang old school. Well, most of them kasi old school. Pero hindi lang old kasi may mga kabagong ano na hindi. Yan. Tsaka yung mga ano, diba? Yung mga katulad nung example ko kanina, yung aming pinsan na dalawa na hindi naghihingi ng sobra-sobra. Yan, baka bago yung mga yan. Yung tropa natin dyan, pre. Na miyembro ng ano, ng LGBT na hindi sila dun sa pinaglalaban kasi nga parang pre, hindi na yun nga, paulit-ulit na lang pero feeling ko pre kahit anong paulit-ulit di nila may intindihan kasi nga sarado na sarado na ang kanilang mga isipan. Anyway, bago humaba, closing remarks ka na, mga palis. Tsaka yun, sige, yung closing remarks ko, ito na lang pre. Ito rin kasi yung gusto kong sabihin kanina pa. Sige. Na parang, imbes na mag-focus kayo dun sa sinabi ng dalawang bakla na yun, ni Mama Rene at ni Mama Ricky. Sana ibigyan nyo ring pansin yung maggumawa rin kayong ingay dun sa dami ng HIV cases natin ngayon. Yan. Ayun, yun, isa yan sa dapat yung tinututukan. Kasi, whether you like it or not, karamihan ng miyembro nyo mayroong ganyang sakit. I'm not discriminating din. Pero nandun lang tayo sa statistics. Sa statistics tayo. Statistics, pre. It's not, hindi to paninira toward sa inyo. Ang gusto ko is, sana naman, total, nagse-celebrate kayo niya, meron kayong isang buong buwan or meron kayong araw-araw. Sana, i-educate nyo yung mga talakayin nyo. Kumbaga, di ba, it's hard kasi it's more of sexual kasi, medyo taboo. Pero tapangan nyo. Yun yung mga dapat pinaglalaban. Yung education within your community. Oo. Yun yung magandang iba. Kasi nung ngayon pre, nung mga nag-boom kasi ang number ng HIV positive plus most of them puro mga bata. I-educate nyo. I-educate nyo sila sa ganun, hindi lang yun ang pagkaabalahan nila. Yung equality sa lahat-lahat, yung ganyan puta. And there are bigger kagaya niyan, yung putang inang booming HIV cases na may mga much pressing cases. Mas urgent. Yun lang siya. Tsaka yun, sana, isa pang pagka taliwas sa opinion nyo, huwag nyo tinitira. Intindihin nyo din kagaya ng gusto nyong pag-intindi sa inyo. Yan. Tsaka, ako naman, Papa Denso, ang closing remarks. Kung gusto nyong respetuhin kayo, respetuhin nyo muna yung mga nauna sa inyo. And they probably know what they're talking about because they have been there. In fact, before, not like now, may pinagdaanan din sila na mas grabe pa at hindi natin alam, di ba? Na hindi natin alam, maaaring di nila nilahad. So, keep an open mind, open dialogue, wag yung okrayan lang ng okrayan, wag yung think of something that makes sense, and ayun nga, katulad ng sinabi ni Papa Dens, yung mas urgent matters, ang pagtutuunan natin ng pansin, hindi yung mga ganun. Anyway, maraming salamat po again. Ako po ang inyong Boss Dots, ang inyong tito nung medyo galit lang, pero medyo nagalit ngayon. Okay? At ako naman ang inyong Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa kay AC Soriano na nakakala mo naman napakaganda ng kanyang buhok. Shout out sa'yo. And we are the Opinionated Titos Podcast. Maraming salamat po. At again, kung di pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, Spotify, Apple Podcast, Facebook, at mga preview sa aming TikTok page. Again, maraming salamat po sa suporta. Keep on listening and I hope you guys have a good time. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye.
The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.